Noong mga nakaraang taon, palaging laman ng mga balita ang North Korea dahil sa mga missile test at programang nuclear nito. Isa sa mga pinakausap-usapang pangyayari ay nang magsagawa ang bansa ng isang napakalakas na underground nuclear test noong 2017. Over the weekend, North Korea tested its most powerful nuclear device yet, what it claims was a hydrogen bomb. Scientists believe it was potentially 10 times more powerful than North Korea's last nuclear test. Ayon sa mga international monitoring agency at iba't ibang ulat ng media, napakalakas ng pagsabog nito kaya nakapagtala ito ng lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil dito, muling nabaling ang atensyon ng mundo sa lalaking namumuno sa North Korea at siya ay walang iba kundi si Kim Jong-un. Pero sino nga ba siya? Paano siya naging leader ng isa sa pinakasarado at pinakamahigpit na bansa sa mundo? At bakit patuloy siyang binabantayan ng mga karatig bansa at mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, China, Japan at South Korea? Para maintindihan natin si Kim Jong-un, kailangan muna nating maintindihan ang bansang kanyang minana. Magsimula tayo sa kasaysayan ng North Korea. Sa katunayan, napakahaba ng kasaysayan ng Korea. Libu-libong taon ng may sariling kultura, tradisyon at mga imbensyon ng mga Koreano. Noong unang bahagi ng 20th century, nasakop ng Japan ang buong Korean Peninsula at nanatili itong bahagi ng Japanese Empire sa loob ng maraming dekada. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nahati ang Korea sa dalawang bahagi. Sa hilaga ay ang North Korea na sinuportahan ng Soviet Union at sa timog naman ay ang South Korea na sinuportahan naman ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Mula noon, magkaibang landas na ang tinahak ng dalawang bansa. Habang unti-unting naging isang modernong industrial at technology powerhouse ang South Korea, nanatili namang sarado sa labas ng mundo ang North Korea. Sa gitna ng sistemang ito umusbong ang isang pamilya na halos 80 taon nang namumuno sa bansa. Nagsimula ito kay Kim Il-sung, ang nagtatag ng North Korea. Pagkatapos niyang mamatay noong 1994, pumalit ang kanyang anak na si Kim Jong-il. At ng sumunod na henerasyon, si Kim Jong-un naman ang umakyat sa kapangyarihan. Dahil dito, kakaiba ang North Korea kumpara sa karamihan ng mga communist state. Sa halip kasi na regular na pagpapalit ng leader, nanatili lang ang kapangyarihan sa loob ng iisang pamilya sa loob ng maraming dekada. Si Kim Jong-un ay isinilang noong unang bahagi ng 1980s, bagamat may magkakaibang impormasyon tungkol sa eksaktong taon ng kanyang kapanganakan. Ayon kasi sa ilang ulat at dokumentong lumabas sa ibang bansa, may mga detalye na hindi tugma sa opisyal na impormasyon ni Kim. Napakasarado kasi ng bansa, kaya marami sa mga detalye tungkol sa kanyang pagkabata ang hindi naganap na nakukumpirma. Ang malinaw lamang ay lumaki siya bilang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa North Korea. Ngayon, mabalik tayo. Habang maraming ordinaryong mamamayan ang nakararanas ng kahirapan at kakulangan sa pagkain noong mga panahong iyon, ibang-iba ang mundong ginagalawan ng pamilya Kim. Nanirahan sila sa mga malalaking residence na mahigpit ang seguridad. May access sila sa mga imported na produkto, modernong kagamitan at mga pribilehiyong hindi nakikita ng karamihan sa kanilang mga kababayan. Isa rin sa pinakamalapit na tao sa buhay ni Kim Jong-un ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jong. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang personalidad rin siya sa gobyerno at madalas siyang makita sa mga mahahalagang pagpupulong at diplomatic events ng North Korea. Habang lumalaki si Kim Jong-un, inihanda rin siya para sa mas malaking papel sa hinaharap. Nag-aral siya sa mga paaralan na para lamang sa mga elite ng North Korea bago kalaunang makapag-aral sa Switzerland. Doon unang nasilayan ng batang si Kim ang isang mundong malayong malayo sa nakikita ng karamihan sa kanyang mga kababayan sa North Korea. Ngunit sa kabila ng pananatili niya sa Europa, ang kanyang kapalaran ay tila nakatakda na mula pa sa simula. Bilang apo ng tagapagtatag ng bansa at anak ng kasalukuyang leader noon, unti-unti siyang inihahanda upang maging susunod na mukha ng isa sa pinakamisteryoso at pinakamahigpit na rehimen sa buong mundo. Pero teka muna, putulin ko lang saglit. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at samahan mo na rin ng subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kaya naman, mabalik na nga tayo. Pagbalik ni Kim Jong-un sa North Korea mula sa kanyang pag-aaral sa Europe, ibang-iba na ang kalagayan ng bansa kumpara noong siya ay umalis. Noong panahon ng kanyang lolo na si Kim Il-sung, may malalakas pang kaalyado ang North Korea gaya ng Soviet Union at China. Pero pagdating ng 1990s, maraming bagay ang nagbago. Bumagsak na ang Soviet Union. Natapos na ang Cold War at unti-unting nawala ang tulong na matagal nang inaasahan ng North Korea. Dahil dito lalong humina ang ekonomiya ng bansa. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain.
Maraming pamilya ang nahirapang mabuhay. Ayon pa sa iba't ibang ulat at pag-aaral ng mga international organization, daan-daang libo hanggang mahigit 1 milyong tao ang maaring namatay o naapektuhan ng matinding gutom noong dekada 1990s. Habang nararanasan ito ng maraming mamamayan, isang malaking tanong naman ang unti-unting nabubuo sa loob ng gobyerno. Sino ang susunod na mamumuno sa North Korea? Noong una, hindi si Kim Jong-un ang pinakamalakas na kandidato. Mas maraming naniniwala na ang magiging susunod na leader ay ang kanyang nakatatandang kapatid sa ama na si Kim Jong-nam. Mas matanda siya, mas matagal siyang nakilala ng mga matataas na opisyal. At sa loob ng maraming taon, siya ang itinuturing ng ilan bilang posibleng tagapagmana ng kapangyarihan. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Ayon sa mga analis at dating opisyal na nag-aral sa politika ng North Korea, may mga tao sa loob ng rehimen na nagduda kung sapat ba ang katapatan ni Kim Jong-nam sa direksyong gustong tahakin ng pamahalaan. Mas lalo pang lumaki ang isyong ito matapos siyang masangkot sa isang kontrobersya noong 2001. Ayon sa mga ulat ng international media, nahuli siya sa Japan habang gumagamit ng peking pasaporte. Dahil dito, malaking dagok ang nangyari sa kanyang reputasyon. Para sa isang taong posibleng mamuno sa isang napakahigpit na bansa, hindi magandang tingnan ang ganitong pangyayari. Habang bumababa naman ang impluwensya ni Kim Jong-nam, unti-unting lumalakas ang posisyon ni Kim Jong-un. Sa mga sumunod na taon, mas madalas na siyang nakikita sa paligid ng mga matataas na opisyal at mga taong malapit sa kapangyarihan. Unti-unti rin siyang nagkaroon ng sariling grupo ng mga taga-suporta sa loob ng gobyerno at military. Mahalaga ito dahil sa North Korea, hindi sapat na anak ka lamang ng leader. Kailangan mo ring magkaroon ng suporta mula sa mga taong may malaking impluwensya sa estado. Habang nangyayari ito, marami ring usap-usapan tungkol sa kalusugan ng kanyang ama na si Kim Jong-il. Paminsan-minsan ay lumalabas ang mga balitang may sakit siya. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang paghahanda sa susunod na leader. Pagsapit ng mga huling taon ng 2000s, malinaw na sa maraming tagamasid na si Kim Jong-un na ang pangunahing pinipili bilang tagapagmana ng kapangyarihan. Sa panahong ito, nagsimula na rin siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Pinakasalan niya si Ri Sol-ju na kalaunan ay madalas makita sa mga opisyal na aktibidad ng bansa. Ngunit kahit naging mas kilala siya sa loob ng North Korea, marami pa ring bagay tungkol sa kanya ang nanatiling misteryo. Sa katunayan, hanggang ngayon ay marami pa ring detalye tungkol sa kanyang pribadong buhay ang hindi malinaw sa labas ng bansa. May isa pang bagay na madalas ikagulat ng maraming tao tungkol kay Kim Jong-un. Sa kabila ng pagiging leader ng isa sa pinakasaradong bansa sa mundo, matagal nang sinasabing interesado siya sa ilang bahagi ng Western culture. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang kanyang hilig sa basketball. Ayon sa mga ulat, nabuo ang interes na ito noong kabataan niya habang nasa Europe. Hanggang sa paglipas ng mga taon, nanatili itong isa sa kanyang mga paboritong sports. Nakakagulat ito para sa ilan dahil hindi naman basketball ang pinakasikat na sport sa North Korea. Pero ipinapakita nito na kahit lumaki siya sa loob ng isang mahigpit at kontroladong sistema, mayroon pa rin siyang mga interes na hindi karaniwang inaasahan ng maraming tao. Habang papalapit ang pagtatapos ng pamumuno ng kanyang ama, isang bagay ang lalong nagiging malinaw. Ang batang minsang nag-aral sa ibang bansa at halos hindi kilala ng mundo noon, ay unti-unti nang inihahanda para pamunuan ng bansang may isa sa pinakamalalaking militar at isa sa pinakalihim na pamahalaan sa buong mundo. Ganun pa man, nang mamatay si Kim Jong-il noong Disyembre 17, 2011, napunta kay Kim Jong-un ang pamumuno ng North Korea. Marami ang nagulat noon. Bata pa siya kumpara sa mga naunang leader ng bansa. Hindi rin siya gaanong kilala ng mundo. Pero sa loob ng North Korea, matagal na pala siyang inihahanda bilang susunod na pinuno. Sa mga huling taon ng buhay ni Kim Jong-il, unti-unti niyang ipinakilala ang kanyang anak sa military, gobyerno at mga makapangyarihang tao sa bansa. Mahalaga kasi yun. Dahil sa North Korea, hindi sapat na ikaw ang anak ng leader. Kailangan ding tanggapin ka ng mga taong may hawak ng malaking impluwensya sa military at estado. Ayon sa mga dating opisyal at analis na matagal nang sumusubaybay sa North Korea, si Kim Jong-un ang nakita nilang pinakakahawig ng kanyang ama pagdating sa paraan ng pamumuno at pagdedesisyon. Kaya noong 2009, opisyal na siyang ipinakilala bilang susunod na tagapagmana ng kapangyarihan. Pagdating ng 2011, tuluyan na siyang naging pinakamataas na leader ng bansa. Ngunit hindi madali ang sitwasyong kanyang minana. Sa labas ng North Korea, marami ng bansa ang nagpatupad ng sanctions dahil sa nuclear program at missile development ng rehimen. Dahil dito limitado ang pakikipagkalakalan ng bansa sa maraming bahagi ng mundo. Mahina rin ang ekonomiya nila.
Bagamat nakabangon na ang bansa mula sa matinding gutom noong dekada 1990s, marami pa ring lugar ang nakararanas ng kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabisera na Pyongyang, mas maayos ang kalagayan kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Pero kahit doon may mga panahon na nagkakaroon din ng problema sa kuryente at iba pang serbisyo. Mas mahirap naman ang sitwasyon sa mga probinsya na malayo sa sentro ng kapangyarihan. Habang nahihirapan ang ekonomiya, patuloy namang lumalaki ang gastos ng North Korea sa military at mga programang pangdepensa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nanatiling tensyonado ang relasyon nito sa maraming bansa. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang rehimen ng North Korea hanggang ngayon. At iyon ay ang suporta ng ilang mahahalagang bansa. Sa loob ng maraming taon, ang China ang naging pinakamalaking trading partner ng North Korea. Ayon sa iba't ibang economic studies at international reports, malaking bahagi ng kalakalan ng North Korea ay konektado sa China. Dahil dito, napakahalaga ng relasyon ng dalawang bansa. Kung mawawala ang suportang ito, mas mahihirapan ang ekonomiya ng North Korea. Bukod sa China, mayroon ding relasyon ng North Korea sa Russia at ilang iba pang bansang hindi malapit sa kanluran. Sa mga nakaraang taon, mas naging malapit pa ang ugnayan ng Pyongyang at Moscow, lalo na matapos magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa Reuters, Associated Press at iba pang international media, lumalim ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng military at seguridad. Dahil dito, mas naging mahalaga ang North Korea sa mga usaping pandaigdig. Ngunit kahit may mga kaalyado ito, hindi ibig sabihin na palaging sang-ayon ng mga ito sa lahat ng ginagawa ng Pyongyang. Halimbawa, madalas na gusto ng China na manatiling matatag ang rehiyon ng East Asia upang hindi maapektuhan ang negosyo at kalakalan. Kaya tuwing may mga missile launch o bigla ang tensyon sa rehiyon, hindi rin komportable ang Beijing sa mga posibleng epekto nito. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang panahon na tila nagkaroon ng pagkakataon para bumuti ang relasyon ng North Korea at Estados Unidos. Noong 2018, nagkaroon ng makasaysayang pagpupulong sina Kim Jong-un at dating US President Donald Trump sa Singapore. Ito ang unang pagkakataon na nagharap ng personal ang isang nakaupong presidente ng Amerika at isang leader ng North Korea. Maraming tao ang umasa noon na baka magsimula na ang pagbabago, na baka mabawasan ang tensyon at baka magkaroon ng bagong direksyon ng relasyon ng dalawang bansa. Sinundan pa ito ng isa pang summit sa Vietnam noong sumunod na taon. Ngunit sa huli, hindi nagkaroon ng malaking kasunduan na tunay na nagbago sa sitwasyon. Nanatili pa rin ang mga sanctions. Nanatili rin ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa nuclear weapons ng North Korea. At pagdating ng mga sumunod na taon, muling lumamig ang relasyon ng magkabilang panig. Hanggang ngayon nananatiling isa si Kim Jong-un sa pinakapinag-uusapang leader sa mundo. Hindi lamang dahil sa kanyang nuclear program, hindi lamang dahil sa kanyang military, kundi dahil sa isang mas malaking tanong. Paano nagagawang manatiling matatag ng isang bansang matagal nang nakahiwalay sa malaking bahagi ng mundo? Sa pamumuno ni Kim Jong-un, mas naging malinaw ang isang bagay. Para sa North Korea, ang nuclear weapon ay hindi lang basta armas. Ito ang kanilang panangga. Ito ang kanilang pangtakot. At ito rin ang ginagamit nilang dahilan kung bakit hindi basta-basta makagalaw laban sa kanila ang mas malalaking bansa. Matagal nang nagsimula ang nuclear program ng North Korea. Noong Cold War, tinulungan ng Soviet Union ang North Korea sa ilang nuclear research project. Noong una, ang sinasabing layunin nito ay energy. Ibig sabihin nuclear power para sa kuryente. Pero sa paglipas ng panahon, lalo itong naging konektado sa paggawa ng nuclear weapon. Noong panahon ng ama ni Kim Jong-un na si Kim Jong-il, mas bumilis ang direksyon ng bansa papunta sa nuclear weapons. Noong 2003, umalis ang North Korea sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ito ang treaty na naglalayong pigilan ang pagdami ng nuclear weapons sa mundo. Pagkatapos nito, mas naging agresibo ang North Korea sa pagpapatuloy ng kanilang nuclear program. Noong Oktubre 2006, nagsagawa ang North Korea ng una nitong nuclear test. Ayon sa mga international report, maliit pa ang lakas ng unang test na ito kumpara sa mas malalakas na nuclear bomb. Pero kahit maliit ito, napakalaki ng mensahe. Ipinakita ng North Korea na kaya na nilang magpasabog ng nuclear weapon. Pagdating ni Kim Jong-un sa kapangyarihan, hindi niya pinahinto ang programang ito. Sa halip, mas lalo pa niya itong pinalakas. Noong 2013, nagsagawa ulit ang North Korea ng nuclear test. Ito ang unang nuclear test sa panahon ng pamumuno ni Kim Jong-un. Para sa mundo, malinaw ang mensahe. Hindi niya iiwan ang programang sinimulan at pinalakas ng kanyang ama. Sumunod pa ang mga test noong 2016 at 2017. Ang pinaka nakababahala ay ang test noong September 3, 2017.
Ayon sa CTBTO, may na-detect na malakas na seismic event sa lugar ng nuclear test site ng North Korea. Sa madaling salita, parang lindol ang naitala ng mga monitoring station dahil sa lakas ng underground explosion. Ayon sa ilang scientific estimate, posibleng mas malakas ito kaysa sa mga naunang nuclear test ng North Korea. Hindi pare-pareho ang estimate ng mga eksperto sa eksaktong lakas nito. Kaya mas tamang sabihin na ito ang pinakamalaking nuclear test na iniugnay sa North Korea, batay sa mga seismic record at pagsusuri ng mga eksperto. Bakit ito delikado? Dahil kapag may bansang may nuclear weapon at may missile na kayang magdala nito, nag-iiba ang takbo ng usapan. Hindi na ito ordinaryong military threat. Hindi na ito simpleng barilan sa border. Kapag nuclear ang usapan, isang maling desisyon lang ang pwedeng magdulot ng napakalaking pinsala. Kasabay ng nuclear program, pinalakas din ni Kim Jong-un ang ballistic missile program ng North Korea. Ang ballistic missile ay isang klase ng missile na kayang lumipad ng napakalayo at bumagsak sa target mula sa taas. May mga missile ang North Korea na kayang tumama sa malalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan. Meron ding mas malalaking missile gaya ng Hwasong series na, ayon sa mga analyst, posibleng umabot sa mas malalayong lugar kung tuluyang maging reliable ang kanilang system. Ayon sa CSIS missile threat, ang Hwasong 17 ay tinatayang may range na hanggang 15,000 kilometers. Ibig sabihin sa teorya, kaya nitong umabot sa napakalalayong target. Pero mahalagang linawin ito. Hindi ibig sabihin na dahil may range ang isang missile, siguradong perfect na itong gumagana sa totoong sitwasyon. Kailangan pa ring isipin ang accuracy, warhead, re-entry technology, missile defense at maraming technical factor. Pero kahit may mga tanong pa tungkol sa tunay na kakayahan nito, sapat na ang threat para seryosohin ito ng South Korea, Japan, Estados Unidos at iba pang bansa. Para sa North Korea, ang nuclear weapons ay parang insurance ng rehimen. Sa isip ng kanilang pamahalaan, habang may nuclear weapon sila, mas mahihirapan ang ibang bansa na subukang pabagsakin ang kanilang gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit kahit paulit-ulit silang pinaparusahan ng sanctions, hindi nila basta-basta isinusuko ang programang ito. Ayon sa Reuters, sinabi pa ng North Korea noong 2026 na para sa kanila, tapos na ang usapin ng denuclearization. Ibig sabihin ayaw na nilang pag-usapan ang pagsuko sa kanilang nuclear weapons. Kaya hanggang ngayon nananatiling malaking problema ang tanong na ito. Paano kakausapin ang bansang ayaw bitawan ng armas na tingin nila ay dahilan kung bakit sila nananatili sa kapangyarihan? Pero hindi lang nuclear weapons ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang rehimen ni Kim Jong-un. May isa pang pangyayari na nagpakita kung gaano kalayo ang kayang abutin ng kapangyarihan at takot sa loob ng pamilyang Kim. Ito ang pagpatay kay Kim Jong-nam, ang nakatatandang kapatid sa ama ni Kim Jong-un. Matagal nang nasa labas ng North Korea si Kim Jong-nam. Nakatira siya sa iba't ibang lugar sa Asia, kabilang ang Macau. Ayon sa ilang ulat, hindi na siya aktibong naghahangad na mamuno sa North Korea. Pero dahil miyembro pa rin siya ng pamilya Kim, nanatili siyang sensitibong tao sa mata ng rehimen. Noong February 13, 2017, nasa Kuala Lumpur International Airport siya sa Malaysia. Ayon sa Malaysian authorities, nilapitan siya ng dalawang babae at nilagyan ng chemical ang kanyang muka. Kalaunan, kinumpirma ng Malaysian Police na VX nerve agent ang ginamit. Ang VX ay isang napakalason na chemical na itinuturing na chemical weapon. Ilang sandali matapos ang exposure, namatay si Kim Jong-nam. Ayon sa mga ulat, sinabi ng dalawang babae na inakala nilang bahagi lamang ito ng prank show. Hindi nila raw alam na totoong lason ang ipinagamit sa kanila. Itinanggi ng North Korea ang pagkakasangkot dito. Pero ayon sa South Korean at US officials na binanggit sa iba't ibang international reports, pinaniniwalaan nilang may kinalaman ang North Korea sa pag-atake. Dahil hindi ito hayagang inamin ng Pyongyang, mas tamang sabihin na ito ay akusasyon at assessment ng ibang gobyerno, hindi direktang pag-amin mula sa North Korea. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil ipinakita nito ang isa pang mukha ng rehimen. Hindi lang ito tungkol sa missile, hindi lang ito tungkol sa nuclear test, tungkol din ito sa takot, kontrol at pag-aalis sa sinumang maaring makita bilang banta. Kaya kapag tinatanong kung gaano ba kalakas si Kim Jong-un sa loob ng North Korea, hindi sapat na tingnan lang ang kanyang edad, itsura, o mga personal na hilig. May mga kwento tungkol sa hilig niya sa basketball. May mga ulat tungkol sa kanyang interes sa Western culture. May mga haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Pero sa usapin ng kapangyarihan, mas mahalaga ang istruktura ng bansang pinamumunuan niya.
Sa North Korea, ang Workers' Party of Korea ang pangunahing partido sa kapangyarihan. Sa taas nito nakapwesto ang leader ng bansa. Nasa ilalim nito ang mga opisyal, military commanders, security agencies at mga taong nagpapatakbo ng estado. Sa teorya, may mga grupo at committee na nagbibigay ng payo at nagpapatupad ng patakaran. Pero sa aktual na sistema ng North Korea, ang pinakamataas na autoridad ay nananatili sa leader at sa pamilyang Kim. Ibig sabihin hindi lang si Kim Jong-un ang gumagalaw sa buong bansa. May malalaking institusyon sa likod niya. May party, may military, may intelligence network, may security forces. Pero siya ang sentro ng lahat ng ito. Kaya kahit minsan ay ipinapakita siya sa media na parang ordinaryong leader na bumibisita sa factories, farms o military bases, ang tunay na hawak niya ay mas malalim. Hawak niya ang direksyon ng nuclear program. Hawak niya ang mensahe ng bansa sa labas ng mundo. At hawak niya ang takot na ginagamit ng rehimen upang manatiling kontrolado ang loob ng North Korea. Sa madaling salita, si Kim Jong-un ay hindi lang isang leader na may nuclear weapons. Siya ang mukha ng isang sistemang itinayo sa tatlong bagay: kontrol sa mamamayan, takot sa kalaban, at paniniwalang ang pinakamalakas na armas ang pinakamalaking proteksyon ng kanilang rehimen. At habang patuloy na lumalakas ang nuclear at missile program ng North Korea, mas nagiging delikado ang bawat galaw nito, hindi lang para sa Korean Peninsula kundi para sa buong rehiyon ng East Asia. Sa North Korea kasi, hindi lang si Kim Jong-un ang gumagalaw sa gobyerno. May party, may military, may mga opisyal sa bawat probinsya, may police at security agencies, may mga taong nagpapatakbo ng pagkain, kuryente, trabaho, media at borders. Pero kahit may ganitong sistema, isang bagay ang malinaw. Si Kim Jong-un ang nasa gitna ng lahat. Sa isang normal na bansa, pwedeng questionin ng leader, pwedeng pumuna ang media, pwedeng magpalit ng pinuno sa eleksyon. Pero sa North Korea, hindi ganun ang sistema. Ang kapangyarihan ay umiikot sa Workers' Party of Korea, sa military at sa pamilyang Kim. At para manatili sa pwesto ang isang leader sa ganitong klase ng bansa, kailangan niyang kontrolin ng dalawang bagay. Una, ang military. Pangalawa, ang takot ng mga tao sa loob ng gobyerno. Dito makikita kung bakit hindi simpleng figurehead lang si Kim Jong-un. May mga nagtatanong noon kung siya ba talaga ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Bata pa kasi siya nang maupo. Hindi rin siya matagal na kilala ng mundo. At dahil may malalakas na generals at senior officials sa paligid niya, may mga nag-isip na baka mukha lang siya ng rehimen pero iba ang totoong nagdedesisyon. Pero sa paglipas ng panahon, ipinakita ni Kim Jong-un na kaya niyang alisin, ibaba o ilipat ang mga opisyal na posibleng maging banta sa kanya. May mga dating mataas na opisyal na biglang nawala sa public view. May mga military leader na tinanggal sa pwesto. May ilan namang ibinaba muna tapos kalaunan ay ibinalik sa ibang posisyon. Sa simpleng paliwanag, parang pinapaikot niya ang mga tao sa loob ng gobyerno para walang isang opisyal ang maging sobrang lakas. Kapag masyadong lumakas ang isang general, pwede siyang tanggalin. Kapag kailangan naman siya ulit, pwede siyang ibalik. Ganito pinananatili ni Kim ang kontrol. Hindi niya hinahayaan na may ibang sentro ng kapangyarihan maliban sa kanya. Kaya kahit mahalaga ang military sa North Korea, hindi ibig sabihin na military ang may hawak sa kanya. Mas mukhang ginagamit niya ang military para palakasin ang sarili niyang posisyon. May mga kakaibang pangyayari rin sa panahon ni Kim Jong-un na minsan nagmumukhang hindi seryoso ang imahe niya sa labas ng bansa. Isa na rito ang mga pagbisita ng dating NBA player na si Dennis Rodman sa North Korea. Dahil mahilig si Kim sa basketball, naging kakaibang tulay si Rodman sa pagitan ng North Korea at Western media. Maraming tao ang nagulat noon. Isang dating basketball star bumibisita sa isa sa pinakasaradong bansa sa mundo. Sa ibang tao, parang comedy. Pero hindi dapat malinlang ng ganitong eksena. Kahit may mga bahagi ng personalidad ni Kim na mukhang kakaiba sa mata ng ibang bansa, seryoso at mabigat ang sistemang kanyang pinamumunuan. Ayon sa United Nations Commission of Inquiry, matagal nang inaakusahan ng North Korea ng malawakang human rights abuses. Kabilang dito ang sapilitang paggawa, matinding kontrol sa mamamayan, political prison camps, torture at pagparusa sa mga taong itinuturing na kalaban ng estado. Itinatanggi ng North Korea ang marami sa mga akusasyong ito. Pero sa loob ng maraming taon, pare-pareho ang sinasabi ng mga defectors, human rights groups at international investigators. Napakahigpit ng kontrol ng estado sa buhay ng ordinaryong tao. Sa North Korea, hindi basta-basta pwedeng magsalita laban sa leader. Hindi rin malaya ang media. Ang balita, pelikula, radyo at internet ay kontrolado ng gobyerno. May sariling internal network ang bansa na kilala bilang Kwangmyong.
Hindi ito katulad ng open internet na ginagamit ng karamihan sa mundo. Limitado ang laman nito, kontrolado ang impormasyon, at para sa karamihan ng mamamayan, halos imposible ang malayang pag-access sa mga balita mula sa labas. Mahalaga ito dahil si Kim Jong-un, ang unang leader ng pamilyang Kim na humarap sa panahon ng smartphones, hackers, social media, at digital information. Ang kanyang lolo ay namuno sa panahon na mas madaling kontrolin ng balita. Ang kanyang ama ay namuno sa panahon na nagsisimula pa lang lumawak ang internet. Pero si Kim Jong-un ang namumuno sa panahon kung saan ang impormasyon ay mabilis kumalat sa buong mundo. Kaya sa ilalim niya, mas naging mahalaga ang digital control. Hindi lang baril at sundalo ang gamit ng rehimen. Gamit din nila ang censorship, surveillance at control sa komunikasyon. Pero hindi rin tama na isipin na puro takot lang ang dahilan kung bakit nananatili ang sistema. May bahagi rin ng North Korean society, lalo na sa Pyongyang at sa mga taong konektado sa estado, na mas maganda ang buhay kumpara sa ordinaryong mamamayan sa probinsya. May mga market activity na pinapayagan. May mga negosyong gumagalaw sa limitadong paraan. May ilang factory at farm na nabibigyan ng kaunting espasyo para kumita at magpatakbo ng mas praktikal. Hindi ito katulad ng malayang ekonomiya ng South Korea o Japan. Pero kumpara sa matinding gutom noong 1990s, may ilang bahagi ng bansa na bahagyang gumanda ang kalagayan. Gayunpaman nananatiling mahirap ang buhay ng maraming ordinaryong North Korean. Malaki pa rin ang agwat ng buhay ng elite at ng pangkaraniwang tao, habang ang marami ay nahihirapan sa pagkain, trabaho, kuryente at kalayaan. Ang pamilya Kim at ang mataas na opisyal ng gobyerno ay may akses sa mas komportableng pamumuhay. Dahil limitado ang legal na pakikipagkalakalan ng North Korea sa mundo, naghahanap ang rehimen ng ibang paraan para kumita. Isa sa pinakabinabantayang bahagi nito ay cyber operations. Ayon sa mga joint statement at reports mula sa United States, South Korea, Japan at mga cybersecurity researchers, matagal nang iniuugnay ang North Korea sa malalaking crypto hacks at cyber theft. Ayon sa ilang reports, daan-daang milyong dolyar ang ninakaw ng North Korean-linked hackers sa ilang taon. Sinasabi ng mga analyst na ang perang ito ay maaring gamitin para suportahan ang military at weapons program ng bansa. Hindi ito simpleng online scam lang. Kapag isang estado ang nasa likod ng hacking, mas malaki ang kakayahan nito. May training, may proteksyon, may organisasyon, at mas mahirap habulin ang mga taong sangkot dahil nasa loob sila ng isang bansang hindi basta-basta nakikipagtulungan sa international law enforcement. Pagdating naman ng COVID pandemic, mas lalong nakita kung gaano kasarado ang North Korea. Noong unang bahagi ng pandemic, mabilis na isinara ng North Korea ang borders nito. Dahil halos walang tourist at sobrang kontrolado ang pagpasok at paglabas ng tao, mas madali para sa kanila na ihiwalay ang bansa. Pero dahil kontrolado rin ang impormasyon, mahirap malaman ang tunay na nangyari sa loob. Noong 2022, umamin ng North Korea na may malaking outbreak ng tinawag nilang fever. Sinabi ng state media na milyon-milyon ang nagkaroon ng lagnat pero napakababa ng opisyal na bilang ng namatay. Maraming international health experts ang nagduda sa bilang na yun. Dahil kung milyon-milyon ang nagkasakit, mahirap paniwalaan na napakakaunti lang ang namatay. Lalo na sa bansang limitado ang healthcare system at medical supplies. Sa parehong panahon lalo ring lumala ang relasyon ng North Korea at South Korea. Noong 2018 may pag-asa pa sana. Nagkita sina Kim Jong-un at South Korean President Moon Jae-in. Nagkaroon ng diplomatic talks. May itinayong liaison office sa Kaesong para maging tulay ng komunikasyon ng dalawang panig. Pero noong June 16, 2020, pinasabog ng North Korea ang liaison office. Para sa maraming observers, simbolo ito ng pagbagsak ng pag-asa sa mas maayos na relasyon. Ipinakita nito na kahit may mga sandaling mukhang nagiging mahinahon ang usapan, pwedeng mabilis bumalik ang tensyon. At habang lumalamig ang relasyon sa South Korea at United States, mas lumalapit naman ang North Korea sa Russia. Lalo itong naging malinaw matapos lumawak ang digmaan sa Ukraine noong 2022. Ayon sa Reuters at iba pang international reports, lumalim ang military cooperation ng North Korea at Russia. Noong 2024, pumirma sina Kim Jong-un at Vladimir Putin ng kasunduan na nagpapalakas sa kanilang strategic partnership. Ayon sa South Korean, Ukrainian at Western officials, nagpadala ang North Korea ng armas at sundalo para suportahan ang Russia. Noong 2025, ginumpirma rin ng North Korean state media na may North Korean troops na tumulong sa Russia. Para sa North Korea, kapalit nito ay maaring pera, pagkain, fuel, military technology o political support.
Para naman sa Russia, malaking tulong ang dagdag na armas at tauhan habang nagpapatuloy ang digmaan. Mahalaga ito dahil bihira sa modernong kasaysayan na magpadala ang North Korea ng ganito kalaking suporta sa foreign war. Ipinapakita nito na hindi na lang nakaupo sa gilid ang North Korea. Unti-unti itong nagiging mas aktibong bahagi ng mas malaking labanan ng kapangyarihan sa mundo. Kasabay nito, patuloy pa rin ang pagpapakita ng North Korea ng mas bagong missiles. Noong Oktubre 2025, ipinakita ng North Korea sa isang military parade ang Hwasong-20 na tinawag ng state media bilang isa sa pinakamalakas nilang strategic weapon system. Hindi pa ibig sabihin nito na fully proven na ang lahat ng kakayahan ng missile, pero sapat ito para seryosohin ng mga analis dahil bawat bagong missile na ipinapakita ng North Korea ay may mensahe. May kakayahan kaming umatake ng malayo. May kakayahan kaming manakot at hindi ninyo kami madaling mapipilit. Ito ang dahilan kung bakit mali na pagtawanan lang si Kim Jong-un. Oo, maraming kakaiba sa kanyang imahe. Oo, madalas siyang gawing biro sa Western media. At oo, marami sa kanyang kapangyarihan ay nakuha niya dahil ipinanganak siya sa pamilyang Kim. Pero hindi ibig sabihin nito na mahina siyang leader sa loob ng sarili niyang sistema. Sa totoo lang, sa loob ng mahigit isang dekada, napatunayan niyang kaya niyang hawakan ang party, military, security forces, propaganda system at foreign alliances ng North Korea. Kaya niyang tanggalin ang mga opisyal na posibleng lumakas laban sa kanya. Kaya niyang palakihin ang nuclear at missile program. Kaya niyang isara ang bansa kapag may krisis. Kaya niyang gamitin ang takot para kontrolin ng loob. At kaya niyang gamitin ang gulo sa labas ng mundo para kumuha ng bagong suporta mula sa Russia, China at iba pang bansang hindi malapit sa kanluran. Sa huli, ang North Korea sa ilalim ni Kim Jong-un ay hindi simpleng mahirap na bansa na may kakaibang leader. Ito ay isang bansang may maliit na ekonomiya pero may malaking military threat. Isang bansang sarado sa impormasyon pero aktibo sa cyber operations. Isang bansang hirap ang maraming mamamayan pero kayang gumastos sa missiles at nuclear weapons. At isang bansang kahit matagal nang pinaparusahan ng sanctions, nananatili pa ring buhay dahil sa takot, disiplina, kontrol at suporta ng ilang makapangyarihang kaalyado. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lang kung sino si Kim Jong-un. Ang mas malaking tanong ay ito, hanggang saan pa lalakas ang North Korea habang hawak niya ang kapangyarihan? Dahil habang tumatagal siya sa pwesto, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi siya basta pansamantalang leader. Hindi siya basta anino ng kanyang ama. At hindi siya basta taong napunta lang sa trono dahil sa pangalan ng pamilya. Si Kim Jong-un ang digital age dictator ng North Korea. At sa ilalim niya, ang bansang matagal nang sarado sa mundo ay patuloy na naghahanda, nagpapalakas, at naghihintay ng tamang pagkakataon para ipakita kung gaano kalaki ang banta na kaya nitong dalhin.